Genesis Kapitulo 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. At sila'y nanahan doon. At nagsang-usapang, "Halik kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti." At inaring nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, "Halik kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa." At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, "Narito sila'y iisang bayan, at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halik kayo, tayo bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na ano't sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita." Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang tinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula noon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad. 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw ay nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arphaxad ng 500 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arphaxad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu ng 209 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Reu
ng 32 taon at naging anak si Serug at nabuhay si Rehum pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nachor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nachor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at ng mga babae. At nabuhay si Nachor ng 29 taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nachor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 taon at nagkaanak ng mga lalaki at ng mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nachor at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nachor at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang ama, si Tare, sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Nachor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. At ang pangalan ng asawa ni Nachor ay si Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Ishka. At si Sarai ay baon, siya'y walang anak. At pinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak. At sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan. At nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran.